At sa punto pong ito, makakausap natin sa telepono si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II. Magandang tanghali po, sir. Si Mariz Umali po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali po, Mariz, Rafi, at sa lahat ng mga nanonood sa programa ninyo. Kumusta na po kayo ngayon? Okay lang naman po. Mas feeling ko po, mas magaan. Alam po, masisecure ako ng mga kasama ko. At dito, sa moving target, mahirap po ako talagang matukoy. Pero po nandiyan ako sa NBI, napakadali kong, madaling kilitin yung buhay ko, madali akong sundutin ng kung ano man, napakadali lang ako kung nandiyan ako. Sir, napaso na po yung deadline na ibinigay sa inyo ni Secretary De Lima, pero ngayon, ang sinasabi, hindi na raw kayo bibigyan ng deadline, basta sumuko lang kayo sa lalong madaling panahon. Balak niyo pa po bang sumuko? Ay, isa pa rin ako sa option namin yan. Hindi pa naman tayo nag-close dito sa ating decision. Gusto rin natin sana na yung magiging hakbang o decision maging fair naman either sa akin at sa kanila. Ano po lang yung hinihintay ninyo bago kayo tuluyang sumuko? Yung assurance nga na aking personal security, safety, at ganoon pa naman din na suportahan ako doon sa aking kaso on the part of the DOJ, no? Alam ko kung sakaling natuloy yung aking paglipat doon at sakaling wala na ako sa puder ng DOJ, mahirap na akong magiging kalagayan ko. Ano po bang basehan ninyo para sabihin talagang matibay yung ebidensya na may banta sa inyong buhay kapag inilipat na kayo sa City Jail? Meron akong napaplato doon sa NBI, nabitreks na ako 2 beses doon sa loob mismo. Ngayon, nung papunta pa ako ng City Jail kung saan, andun yung mga co-accused ko, yung mga talagang pumatay, no? At yung lawyer din naman yun ni Senator Lacson, na kinatigan pa sila na doon ako dalhin. Despite of course, ang prosecutor nag-oppose, ang lawyer po nag-oppose na huwag naman doon dahil for fear of personal safety nga. Dahil nga, marami rin tayo napakulong doon. Ang huwes naman talaga may desisyon dito. Ang huwes talagang ka-pressure siguro ng kanyang patron o kung yung nagtulong sa kusahit sa Maluklok. Hindi niya mapag-indian. Yun na nga, expected na nga namin na ako na dapat na makalabas. Dahil magpa 5 months na si Michael Aquino pinarelease na kung saan din si Tumlaw nga rin 2 years ago na palabas na. In the meantime, go ahead, sir. Talagang principal accused ito mga ito. Ako nga, nag-witness lang dito, ako pa ngayon ng i-convict tapos ito pa, ililipat pa ako sa City Jail. Alam? Ang inaasahan, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon kaya Senior Superintendent Cesar Mancao II. Susubukan po natin siyang balikan maya-maya lamang po. Balikan na po natin si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao. Sir, naunan na pong sinabi ni Senador Ping Lacson na wala na po siyang interes sa inyo. Bakit po siya yung itinuturo ninyo nasa likod ng mga banta sa inyong seguridad? Iba yung sinasabi, yung ginagawa. Marami akong mga prueba. At yung sa sinabi ng aking informant at kanyang kaibigan din, na reliable source, talagang papahirapan niya ako. Kaya nga, nag-reach out na ako sa kanya through my mother, na sick mother niya, naka-wheelchair, pumunta sa kanyang office, kasama kapatid ko, para magbibeg, no, na sana naman, kahit paano, for all time's sake, magkaisa ng relasyon, no? At saka, kapatid niya, kinausap ko 3 beses. Yung anak niya, kinausap ng abogado ko. Senador din, senador, nakausap sa kanya. Yung ibang politiko. Mukhang talagang, pati classmate ko, wala na kaming effort. Talagang gusto niya akong pahirapan. Gusto niya akong mag-public apology. To the point na umaagoy na nga ako kaso wala naman din assurance kung ano. Alam po, mapasama ako, pero talaga ititake ko naman sana ng bitter pill pero yun nga, walang assurance at sabi ko sila na nga mag-drop kung anong sabihin para lang ma-please ko siya. Dahil sa kanyang susi, dahil alam ng informante ko na siya rin ang isa sa mga nakapagpalagay ng huwes na nandiyan ngayon. Opo, kaya sir. kitang-kitang bias.
ang isa rin po sa hinihiling nyo, yung mapasok kayo o maging state witness, pero nagbabala na po si Secretary Laila De Lima na hindi niya pagbibigyan ito ngayong nagtatago kayo unless sumuko kayo. So, lalo po ba kayong magtatago dahil sa ganitong babala ng ating sekretary o kalihim? Hindi naman sa lalong magtatago. Gusto ko lang maprotektahan ngayon yung sarili ko, safety and security. Pero alam mo, isa rin aspeto ng Secretary of Justice o ang DOJ sa kanilang paniwala na qualified ako doon sa maging state witness, talagang merong jurisdiction o merong rights o meron silang by law, talagang duty nila yun. Ano? Pero iba naman din kasi ang mag-decide kung talagang pwede ako ma-discharge to become a state witness from being accused, no? Korte. Kaso, kahit anong pleading, kahit anong namin doon, nakadalawang denial na kami. Yung korte mismo nag-decide na hindi, incredible si Cesar Manco, untrustworthy. Dahil nga rin sa nasaluyo nitong nag-orchestrate, no? Na pati judiciary na susulat, kumaga. Alright, may mga katanungan pa po si Raffy Tima. Opo. Ginoong Mangkaw, nabanggit nyo kanina yung public apology. Linawin ko lamang po, hinihingi po ito ni Senador Lacson para kayo ay mapatawad. Ano po talaga yung story rito? Sabi ng aming common friend, in fact, kilala mo naman, kilala tayo, isa doon si Michael Aquino, yun daw nga ang hiling si Senator Lacson. Sana, sabi ko, magagawa ko yan. Ano ba talagang gusto ipasabi? At sana, pa-draft. Kilala mo rin naman siguro yung media officer niya na si Jerry Di Belen. Ilang beses nakausap ko, pinapalap ng sister ko. Sana yung draft, kung ano ba talaga, kung yan naman kailangan. Para lang mawakas itong aking paghihirap. Alam ko naman na isa rin to sa mga magiging solusyon kahit na medyo taliwas na. Pero talagang hinanapan na ako ng pinapadin. Ito na nga to the point na yung court decision very adverse na sa akin at dalhin pa ako sa city jail na buhay ko ng medyo endanger. Kaya talagang ganito ng decisions ko sa ngayon. Ano? So, Ginoong Mangkaw, ready ho ba kayong mag-public apology kay Senador Lacson? Ano pa kaya magawa noon? Kung magpa-public apology ako, ito nang marami na pronouncement na tinutukoy ko na siya. Kumaga, to what point? Actually, yung public apology, hindi naman din makatulong doon sa kaso na Kumaga, outside na lang yun. Relationship na nga lang ang sinisave ko sana doon. Kaso, dumating na sa puntong ganito na talagang dinidiin pa niya ako. Alam mo, minsan pag malit ka nga lang na hayop, kung napakan mo, talagang pumapalag, ako pa kaya. Ginoong Mangkaw, meron ho kayong pagkakataon kung sakaling nanonood si Senador Lacson, meron ho ba kayong direktang mensahe sa kanya? Yun na nga, pinakusap ko naman sa ibang stasyon. Sabi ko nga sa kanya, sir, sana naman huwag niyo na akong kantaran. Sana naman ginawa ko naman din yung gusto yung paggawa. Pero napaka na rin. Sobrang na rin siguro. Alam mo naman siguro may limitasyon naman tayo. Kaya sana naman huwag naman sanang pati buhay ko parang mawala. At panghuli na lamang po, Ginoong Mangkaw, meron ho ba kayo mensahe sa NBI at sa DOJ? Ang sabi kasi ng NBI, huwag niyong sayangin yung suporta pa rin nila sa inyo at ng DOJ. Nagpapasalamat nga ako at this time, medyo maganda ng treatment, no? Even sa ganitong pronouncements lang. Kasi na-feel ko talaga doon na iba ang treatment ko. Iba ang treatment doon sa iba pang nakakakusado na under sa custody nila. Huwag na tayo magsiraan, pero malalaman nyo na lang dyan. At marami naman akong sabi sa ibang interviews na iba. At ngayon, medyo kung may assurances na ganyan, of course, pampalubag-loob. But hopefully nga, magiging totoo. At siguro hindi masyado maganda kung doon pa ako sa NBI. Kasi siyempre, nag-create na ako ng maraming enemies ngayon. At siyempre, hindi naman natin lahat mga masabi na mag-toe the line yan. Dahil may sarili din sila mga diskarte dyan. Okay, sige po. Maraming salamat. At magandang tanghali po sa inyo, dating Police Senior Superintendent Cesar Mangkaw II. Magandang tanghali po.